Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. Parang ininsulto yata ni BBM ang mga taga Davao. Opo mga kabibig, yung mga biktima ng lindol mga kabibig ba, ininsulto ni BBM. Kasi ngayon pa lang mga kabibig ay inutusan na ng Department of Agriculture ngayong araw na to, October 10, 2025, na yung 20 pesos per kilo na bigas, benting bigas meron BBM program ay available na in all provinces in Davao region within the month to aid affected Filipinos following magnitude 7.4 earthquake in Davao Oriental. DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. also ordered an immediate assessment of the earthquake's damage to the agriculture sector. Sabi pa dito, I have instructed all regional directors to go to areas affected to give me a report as soon as possible on damages. So yun ang sagot ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Ang hindi lang maganda dito mga kabibig ba, kasi sabi ng mga netizen doon, akala namin mamimigay ng ayuda si BBM. Bakit? Para yatang binibentahan niya kami ng 20 pesos per kilo na bigas. Kami pa ang naapektuhan ng lindol, nasira pa ang kabuhayan namin, hindi pa kami makapagtrabaho, tapos problemahin pa namin kung saan kami hahanap ng 20 pesos or kung ilang pera para pambili ng bigas. Hindi ba pwedeng mamigay na lang si BBM ng bigas? Hindi ba pwedeng ibigay na lang niya ang bigas na ito? Bakit parang binibentahan kami ni BBM ng 20 pesos per kilo na bigas kung saan kami ay lugmok, naghihirap, may mga yung iba namatayan, yung iba nasira ang bahay, yung iba hindi pa alam kung makapasok pa ba sa trabaho bukas kasi emergency eh. 'Di ba? May sako na nga eh. Nilindol nga eh. Biktima na nga eh. Tapos ito, makikita natin na bibentahan ng 20 pesos per kilo. Itong benting bigas meron na BBM. Ewan ko ba, sabi ni Tio Talks or si Tio Moreno, do not insult Davaoenos like how you insulted the Cebuanos. Oo nga, yung kasagsagan din ng lindol sa Cebu, yun din ang ginawa ni BBM. 'Di ba? Instead, magbigay siya ng instruction sa DA Secretary na, magbigay na lang kayo ng bigas sa mga Cebuanos. Hindi, pinabenta niya ng bigas. Same as gagawin din niya sa mga taga Davao region. 'Di ba? During elections, sabi ni Tio, you gave out cash and other items for free. Why can't you do the same during calamities? Tama. 'Di ba? Hindi ba kaya na na ibigay na lang? Kasi mga taxpayer to, mga taong bayan to. Kahit hindi mo man ito mga supporters, pero bilang presidente, ito naman ang role mo as a president to help the people in need, the Filipino people. Pero para yatang iba parang budol pa rin. 'Di ba? Sabi ng isang netizen, actually, they were the one who got insulted. Pagbaligyan nila og 20 pesos na kilo na bigas sa mga Cebuanos kasi yung mga donations na bigas ay may mga premium brand na bigas with matching premium canned goods. Sana madala sila at huwag na nilang ulitin sa ibang lugar na tinatamaan ng sakuna. First time ko lang makita na pagbentahan ka pa ng bigas after calamity. Ayaw na, sabi ito ang Bisaya, ayaw na mo pamaligya diri mga animal mo. Labayan kung durian imong naong bangag ka BBM. Lalabayan. Tatapunan na ng durian ang pagmumukha ni BBM. Ay, makapalit meg 52, makabili kami ng 52 per kilo na bigas dito. Isaksak mo sa baga mo BBM ang tag 20 kilo na bigas. Kaminus ka sa mga Cebuano. Pagkaluod aning trying hard na BBM, benting bigas meron na. Ano ba naman yan?
nagbenta pa rin. Kamoting mindset talaga ng admin. Taga Davao, huwag kayong bibili ng 20 kilo na bigas. Diba? Wala pa sila ka-learn sa nahitabo sa Cebu about anang bugas nila. Baligyaan jud, hoy asa man utok ani nila, bugo jud. So nasa bang utak ng mga ng admin na ito na kung saan bibentahan ng 20 pesos per kilo na bigas ang mga taong nalugmok ngayon sa lindol o nangangailangan ng matinding tulong. Ito pa panghatag na lang mo 20 pesos per kilo na bigas. Masarap pa ang saging kamote balanghoy sa 20 per kilo na bigas nyo. Yun na yan, isaksak mo sa baga mo BBM. So yun mga kabibi, ang komento ng mga netizen yun, parang hindi nagustuhan ang, alternative ways ito ni BBM, pansamantala, para matugunan ang pangangailangan ng tao sa bigas. So, kung pansamantala, hindi pa pwede ibigay na lang? Huwag na lang bentahan ang mga tao? Ito naman ang statement ni VP Sara regarding sa lindol sa Davao Region. Mga kababayan, the Office of the Vice President Southern Mindanao Satellite Office o VP-SMSO is closely monitoring the situation following the earthquake in Manay, Davao Oriental. We are currently on standby to assist any local government unit LGU in providing relief of evacuees should the need arise. We urge those affected by the earthquake to seek psychological first aid to help alleviate anxiety and fear, especially for children who may be more vulnerable. It is also important to ensure that Go emergency bags are prepared and accessible in anticipation of possible aftershocks. We will continue to pray for the Philippines and anticipate coordination efforts to support the local communities. Daghang salamat. So yun po kabibig. So for ang ang statement ni VP Sara na nakipag-coordinate na sila sa Southern Mindanao Satellite OVP SMSO. They're closely monitoring kung ano ang pwedeng mabigay ng OVP. Alam nyo naman mga kabibig, tinapyasan na nga ang OVP budget ngayon for 2026. So kung ano lang ang pwedeng maibigay ng Office of the Vice President, ito naman si Dilima. Nagbida-bida na naman. Nag-recommend pa siya na dapat tapyasan ang OVP budget. Yung mga major, mga kongresong, ibang kongreso, sumang-ayon naman kay Dilima, inatapyasan ang budget ng OVP for 2026. Nagwagi ang minority bloc. Diba? Ito yung video na confident si Dilima. Grabe, to the highest level. Pero okay lang, wala namang problema doon Ang problema dito, Dilima, ang taong bayan. Kasi pinagkaitan mo ang taong bayan na ma-experience ang mga OVP programs na may malaking tulong sa kanila. Akala mo nanalo ka na, akala mo nagwagi ka na kasi natapyasan ang budget ng OVP. So, feeling mo, I'm so powerful. Feeling mo, ang galing-galing ko. Pero hindi mo naisip ba kung sino ang magsasuffer nito? Diba ang taong bayan? Akala namin all politicians is to serve the Filipino people. Hindi pala. For self-service lang pala. Self-interest lang pala ang iniisip niyo. Sana as you give your speech regarding the OVP budget, sana hindi mo lang naisip yung galit mo sa mga Duterte. Sana naisip mo rin yung ano ang magiging epekto nito sa mga benepisyaryo ng OVP program. And I don't think na naisip mo Hindi mo inisip Ang inisip mo na matapyasan ang budget ng OVP kasi bratenela, walang respeto sa kamara, kasi mas inuna pa ni VP Sara pumunta sa Cebu, tumulong sa mga na biktima ng lindol. Tapos hindi pa maka-explain sa mga pangalan noong confidential funds. 'Di ba? Mga lumang issue ba? Napilit nyong binabangon, napilit nyong pag-usapan muli para masira ulit ang pangalan ng OVP, lalo kay Vice President VP Sara. So ito kabibig ang kaipala ni Risa ni Dilima.
pasensya na ako, tawag ko ka-epal talaga kasi hindi niya iniisip ang mga taong maapektuhan, ang mga beneficiaryo ng OVP program. Watch this video. This is an objection at the same time since the chair has ruled an appeal to the decision of the chair. Budget of the OVP has been deducted 2 times already in 2024 and 2025, and another reduction in 2026 with really, I would say, cripple the office. Only 2/3 of the original budget has been left. So I move to, I would like to appeal the decision of the chair. Mr. Speaker. Majority Leader. Thank you, Madam Speaker. Madam Sponsor. Please proceed, Honorable Laila De Lima. Thank you. I propose an amendment to the budget of the Office of the President, of the Vice President. I said. Sorry po. So icebreaker muna. Again, I propose an amendment to the budget of the Office of the Vice President in the form of a reduction from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million, representing a reduction of 156 million or 17.5%. This is found in House Gab Volume 1A, page 2, line 19. Madam Speaker, Madam Sponsor, may I briefly explain my proposed amendment? Every peso in this budget is the people's money. And when we demand accountability, we do so not out of hostility, but out of duty. Duty to the Constitution, duty to the people, and duty to the truth. Let me then again put this on record. VP Sara Duterte's repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability. While she clings to millions in public funds, she refuses to explain. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madaling salita po, paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ang baon hanggang matuto. Let me be clear. This reduction is discipline, not demolition. Malayo ito sa ginawa ng kanyang ama na ginamit ang budget para pahirapan ang Commission on Human Rights, a constitutional body created to defend the powerless. What we do here is different. We call out entitlement. We confront arrogance. We demand respect. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as the parent that disciplines a brat. Alam ko po that this move will generate varied reactions. It might even be exploited by certain camps to elicit sympathy for VP Sara. Diyan naman sila magaling kadramahan. Pero hindi pwedeng mangibabaw ang drama sa kung ano ang tama, sa kung ano ang makatwiran, at sa kung ano ang nararapat sa pagtatanggol sa dignidad ng institusyong ito at ng proseso ng pambansang budget. So Madam Speaker, Madam Sponsor, I respectfully but firmly propose the reduction of the budget of the Office of the President
Vice President, from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million. I so move. Maraming salamat po. Madam What Speaker. does the sponsor say? Oh, napansin nyo, no? Confident na confident. Eh, nagkamali pa nga siya ng mention. Akala niya amendment sa Office of the President. Nako, galing sa dila mo yan habang sa 2028. Umiyak ka ng todo. So, yun lang, kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang inyong opinion hinggil dito na grabe si BBM, no? Parang walang hiya talaga. Oo. Sabi ng iba, sige BBM, punta ka doon sa Davao, tingnan natin kung may mukha kang iharap sa amin. Baka, nako, pagtatasab-tabuyan ka namin or baka masampal ka ng durian. Ano? Bibentahan mo sila ng 20 pesos kilo para talaga sabihin na may programa ka. Para talaga sabihin na, oh, ito yun galing sa taxpayers, tapos ang mga taxpayers bibili pa ng galing ng perang binili for bigas, tapos ang gulo, no? Yung pera ng taong bayan pinagbili sa bigas na ipinagbibili para sa mga tao. Nakakatawa lang. Pera ng taong bayan ginastos para sa bigas, tapos ang mga tao pa ang bibili sa bigas. Diba? Parang, nako, benting bigas meron na BBM program. Ano ba naman yan? Basta masabi lang talagang may nagawa, no? May legasiya. Legasiya ba yung 20 pesos kilong bigas? Comment down below. Legasiya ba yan? Will you consider that a legacy of BBM for 20 pesos kilong bigas? Hindi. Nakakatawa lang. Gagawin talaga lahat para ma-fit yung programa niya ba na 20 pesos kilong bigas. Pero, ewan ko ba, kung masarap ba? Masarap. Yun nakabili na masarap ba? Ewan ko. Yun lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time. Shoutout sa ating mga OFW. Ingat kayo dyan. Bye!